Hello mga kaibigan, isa ka ba sa required mag-verify ulit ng account sa GSave ng CIMB ng GCash? At sa tuwing tinatry mo, nagkakaroon ng error katulad na lamang ng no internet connection kahit malakas naman internet connection mo? Well, today tuturo ko sa inyo yung step-by-step guide at syempre kung paano maiiwasan yung ganong error. Okay, so let's proceed. After natin mag-relogin kaibigan, tap na natin yung GSave. And kung okay lang naman sa iyo, itap mo na din dyan yung like at mag-subscribe ka na din. Salamat! So now, hintayin lang natin mag-load and dito piliin mo na yung partner banks na inopen mo sa GCash. For example, eto nga ang CIMB. So tap lang natin yung CIMB. Dito nga para makapag-verify tayo, kailangan natin maganda ng isang ID. So ito yung mga pagpipilian na valid ID. So tap na natin yung verify now. And here, makikita nyo fully verified naman yung account ko pero kailangan ko nga ulitin yung verification. Tap lang natin kaibigan, update your profile. And dito, maghihintay tayo ng OTP na ipapadala nila sa registered number ng ating GCash account. So, kailangan tama yung ma-input natin dito dahil kung hindi, mag-uulit lang tayo at magre-request ulit tayo. So, para makapag-request, if ever na hindi ka makareceive, tabo lang dito yung resend. Okay? So, once na mailagay na natin dito yung OTP, tatap na natin yung next. Dito kaibigan, tell us about yourself na. So, sa birth date, piliin mo lang dito sa calendar yung birth date mo. And syempre, kailangan tama yung details na i-input natin dito para maging successful yung verification natin. Okay? So, once na okay na at mapili mo na yung tamang date of birth mo, ang gagawin mo, scroll mo lang pataas. Then dito, tap mo yung I agree to the terms and conditions and tap mo yung confirm. Now, kailangan mo na mag-provide ng isang ID. So, tap mo lang yung confirm kung ano yung napili mong ID. Okay? So, kailangan kapag kukuhanan natin ng picture yung ID natin, kailangan clear yung pagkakakuha natin. Walang problem yung lens ng camera natin. At makikita talaga yung details ng ating ID. Okay? And later on, magpipicture din tayo, pinaka-selfie natin. Okay? So, tap natin yung confirm. And eto, pipicturean ko lang yung front ng ID ko. Then, once na okay na, dito na tayo sa scan face. So, tap lang natin yung nasa taas, yung snap a selfie. So, kailangan wala tayong suot na balanggot. At syempre, kailangan medyo maayos din yung damit natin at huwag tayong magsusot ng face mask or salamin sa mata. So, now, ayan, ilagay mo lang dito or itapat mo lang yung mukha mo. There's more mga kaibigan, kailangan yung information mo should match your ID. Tap mo lang sa taas si tell us about yourself and dito mas madami ng details na kailangan mong i-input. So, yung ID type, ayan, makikita mo dito yung ID number na nakuha nila dun sa ating in-scan na ID natin. And dito, sagutan mo lang yung mga basic information, nationality, civil status mo. And eto nga pala, para hindi kayo magka-problema, mamaya kapag tinap natin yung submit, kailangan tama yung mga napipili nyo dito. So, for example, dito sa employment type. So, kailangan tama yung mapipili nyo. Kapag sinabi nyo unemployed dito, or dito sa may role, so business owner or freelancer, so kailangan medyo tugma talaga yung mga pinipili nyong details dito. So, yung employer business nyo, kapag kayo ang pinili nyo dito, business owner, ano ba yung business nyo, okay? So, imposibleng pangalan ng employer yung ilalagay nyo dito or employer company. So, kailangan connected talaga at tama yung details na nilalagay nyo para hindi kayo magkaroon ng error or mabasa nyo mamaya yung internet connection error kahit malakas internet nyo. Minsan kasi kaya nagkakaroon ng error dahil meron tayong details na maling na input dito. Okay? So, kailangan accurate talaga at totoo yung pinipili nyo dito. So, sa other information, kung ikaw ay child ng political or meron kang exposed person sa PEP, itap mo dito ng yes. Kapag wala naman, no. Ganon din dito sa may baba, yes or no lang din. Now, pumili ka dito kung anong bank ba yung gusto mong i-open. So, sa CIMB tayo ngayon, tap na natin confirm. And hintayin lang natin ulit mag-load. So, matatapos na yung video natin today. Kung hindi ka pa nakakapag-like at subscribe, gawin mo na dahil malaking tulong yan para makapag-upload pa kami ng iba't ibang tutorial. Okay? So, dito, i-review na natin yung mga information na nailagay natin. So, siguraduhin nyo na tama lahat ng details na na-input nyo dahil kapag may isang mali, madidetect nila yan. Tap na natin i-confirm. And, now,
check natin kung ano yung magiging sagot. So, right here, mababasa nyo, we're verifying your account. So, maaring umabot ng 3 days yung pag-check nila ng status ng ating verification. So, back muna tayo sa dashboard. And so, within 3 days na yun, magmamonitor tayo sa ating SMS or email dahil maaari silang magpadala ng notification kung pwede na natin magamit yung ating GSave. Okay, same day lang, naka-receive na ako ng notif from GCash and kinu-congratulate na nga ako dahil successful daw yung pag-update ko ng aking GCash profile. So, try natin kung ma-open ko na yung GSave ko and kung wala na bang kailangan pang i-verify. Dahil ang sabi, successful na daw. So, let's see. So, dito, itatap ko na yung GSave and tingnan natin kung ma-open ko na ba yung aking savings dito. So, hintayin lang natin, processing lang. Alright, so ayan, makikita nyo na open